So let us hear from the Word of God through our sister na siyang magbibigay sa atin. So magitan ni kapatid na Maan. Thank you po, Pastor. Wala pa man pong namutawi sa bibig ko, pero palakpakan na po kayo. Maraming salamat po sa hanay ng WSCS dahil ako daw yung napagkaisahan na iimbitahin na magbibigay ng mensahe ngayong linggo nga po. Magandang buhay po sa ating lahat. Okay, nakatayo po ako sa inyong harapan, hindi naman po ako perpektong tao. Kung ano man po yung mamumutawi sa aking bibig, nadadaluyan din po ako nito. At naniniwala ako na ang mangungusap sa umagang ito ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya wag niyo pong tingnan yung kahinaan ko. Ang tingnan po natin ay yung mensahe na nais iparating ng ating Panginoong Diyos. Narinig na po ba natin ang katagang first, do no harm? Ano po ang ibig sabihin ng first, do no harm? Ito po ay nangangahulugan na huwag po tayong gagawa ng isang bagay na makasasakit sa iba. Para mas madali po nating maunawaan, ibig sabihin po nito, huwag nating gawin ang isang bagay na ayaw nating gawin sa ating sarili. Huwag nating gawin sa iba ang ayaw nating gawin sa ating sarili. Kung ayaw nating nalalamangan, huwag tayong manglalamang sa kapwa natin. Kung ayaw nating masaktan, huwag tayong mananakit sa ating kapwa. Nilikha po tayo ng Diyos na may kakayahang makakilala ng tama at mali. Likas na po sa atin ang pagiging mabuti dahil tayo po ay nagmula sa Diyos. Naniniwala po ba kayo na lahat ng nagmula sa Diyos ay mabuti? Opo, tayong lahat po ay mabuti dahil tayo ay mula sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Katulad ng ginawa ng ating Diyos kay Eva at kay Adan. Binigyan niya ng kalayaan na pumili kung ano ang kanilang gustong gawin. Pero meron siyang iniwan na polisiya. Ano po ba yung polisiya? Patakaran o batas. Ano po yung iniwan niya na malaya kayong gawin, malaya kayong linangin or gamitin lahat ng mga resources na nilikha ko maliban doon sa wag niyong kakainin yung puno ng karunungan. Yun nga po, nilikha tayo ng Diyos na binigyan ng free will o kalayaan na pumili. Kaya nasa atin ang lahat ng pagkakataon na pumili ng tama at mali. Paano natin nakikilala ang tama at mali? Gusto ko pong balikan yung talinghaga ng piging ng kasalan. Okay, may mga invited po. Sa kasalukuyan nga natin, makabago na po. Yung mga iniimbitahan, pinapadalhan ng invitation letter, maliban pa dun sa isi-send sa messenger. Tapos, mababasa mo doon kung anong kulay ng dapat attire na isusuot. Invited po ako kagabi doon sa dibo ng inaanak ko, yung attire ay blue. Kaya pagdating ko doon, nakita ko si pastor naka-blue. Naka-blue din po ako kasi baka hindi po ako papasukin kapag hindi ako naka-attire ng blue. Joke lang po. Pero balikan natin yung talinghaga na yung mga umattend doon sa kasalan, hindi sila pinapasok doon sa piging, doon sa kasalan. Bakit po? Bakit yung ilan hindi pinapasok? Kasi hindi sila naka-attire, hindi sila nakasuot
ng damit pangkasal. Ano po yung ibig sabihin nito? Yung mga inanyayahan, hindi pinapasok. Kung iuugnay natin sa spiritual na aspeto ng ating buhay, yung mga hindi nakadamit pangkasal, sila yung hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya, mag-isip-isip po tayo, baka pag in-invite na tayo ng Diyos sa paraiso, baka hindi naman po tayo makapasok dahil hindi tayo nakadamit pangkasal. Sino po ba yung mga hindi nakadamit pangkasal na tinutukoy sa talinghaga? Yung mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Balikan ko po yung tanong ko. Paano natin makikilala ang tama at mali? Di ba? Bahagi na ng pagkatao natin na meron tayong kakayahan na makilala ang tama at mali. Doon sa talinghaga, na-inform sila. May invitation malamang. May paanyaya. Kaya lang, hindi sila sumunod sa invitation, sa paanyaya. Doon sa pulisiya o patakaran na itinakda doon sa piging, hindi sila nakadamit pangkasal at sila yung mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sa mga habilin ng ating Panginoong Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahang makakilala ng tama at mali. Paano? Grade 1 lang ang tinapos ko. Hindi ko alam kung ano ang tama at mali. Wrong po yun. Kasi nasa pagkatao na natin na kahit hindi ka nakapagtapos ng kinder, ng elementary, ng high school, hindi ka nakapagkolehiyo, meron kang kakayahan. Ano yung kakayahan na yon? Makilala kung ano ang tama at mali. Pero ang tao, pasaway. Yung kalayaan natin na pumili ng tama at mali, inaabuso natin. Ano yung pinipili natin? Mali. Nung una, nakukonsensya pa tayo. Paano natin malalaman na mali yung ginawa natin? Sa pamamagitan ng ating konsensya. Uusigin ka ng konsensya mo. May something wrong sa ginawa mo, sasabihin sa'yo ng iyong konsensya. Bukod sa konsensya natin, nandyan yung salita ng ating Diyos na iko-correct niya. Magbasa po tayo, ay mali pala yung ginawa ko. Pag po tayo ay nagbabasa ng Biblia o salita ng Diyos, malalaman natin na mali pala yung ginagawa natin. Kaya naman, doon sa verse natin, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Yun po yung magbibigay sa atin ng gabay para malaman natin kung tama o mali yung ating ginagawa. Ay bakit po ma'am? Ay, wala po pala ako sa klase. Bakit may mga taong walang konsensya? Meron po. May konsensya po yung mga taong paulit-ulit na gumagawa ng pagkakamali. Meron po silang konsensya. Kaya lang, dahil paulit-ulit po nilang ginagawa, nasanay na, parang na-immune. Halimbawa, ang baho lang naaamoy mo ngayon, nagre-reklamo ka, ang baho-baho. Tapos bukas mabaho. Sa susunod, hindi na siya mabaho. Bakit po? Na-immune ka na. Ganon din po dun sa pagkakamali natin. Nagkamali ka ngayon, nakukonsensya ka. Bukas may konting konsensya. Sa pangatlo, hindi ka na nakukonsensya. Bakit? Nasanay ka na kasi na yun ang ginagawa mo. Di po ba? Okay, paulit-ulit mong ginagawa yun, nasasanay ka na, hindi lang po yun. Nakikita po kasi natin sa kapaligiran natin, ay bakit sila? Halos sila ginagawa naman yun. Ito po yung gusto kong bigyang diin dito, na hindi ibig sabihin na ginagawa ng majority, ginagawa ng nakararami ay tama. Parang nagiging tama sa paningin natin dahil ginagawa na ito ng nakararami. Pero kahit mag-isa ka na lang po na nakatayo, manindigan po tayo sa tama. Okay, dito po pumapasok yung ating tungkulin.
Katulad nung binanggit ko kanina na yung mga hindi nakadamit pang kasal, hindi pinapasok sa piging, doon sa kasalan. Tayo po ay may mga tungkulin. Ano po ba yung ibang term sa tungkulin? Meron po tayong tungkulin, meron tayong obligasyon sa ating kapwa. Ang sabi po ng isang awit, hindi tayo nabubuhay para lamang sa ating mga sarili. Nabubuhay tayo para sa ating kapwa. Okay, ano po ang ibig sabihin nito? Dito na po pumapasok yung mga naliwanagan, yung mga nakadamit pang kasal. Sino po yung mga nakadamit pang kasal? Sila yung kinakasihan ng Holy Spirit. Sila yung naliwanagan na enlighten ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bilang naliwanagan ng salita ng Diyos, pananagutan natin sila. Ipaalala natin na may kabutihan pa rin sa puso po nila. Anong sabi sa text? Lucas 5:32, naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. Uulitin ko po, hindi po ako perpektong tao, may kahinaan din po ako, nakatayo ako sa harapan nyo upang magpaalalahanan po tayo. Pati sarili ko din po, pinapaalalahanan ko din. Bakit ako ang in-invite na magmensahe? Kasi hindi ako active sa mga gawain ng WSCS. Hindi po ako nakakasama. Ipag-pray nyo po ako na maging okay yung health ko para sa lahat ng gawain ay nandyan po ako. Magpaalalahanan kung ang isa ay naliligaw ng landas o nagkakamali. Kung sino man ang kinakasihan ng Holy Spirit o banal na Espiritu, sila ang aakay pabalik sa tamang daan patungo kay Hesukristo. Hindi pwedeng akayin ng isang bulag ang kanyang kapwa bulag, sapagkat tiyak na pareho silang mahuhulog sa lubak o sa kasalanan. Pareho na po silang naglalakad sa madilim na landas. Kaya sino dapat ang aakay doon sa mga naliligaw ng landas? Yun pong mga naliwanagan. Para hindi po sila pareho, sabi nung kasabihan, hindi pwedeng akayin ng isang bulag ang kanyang kapwa bulag. Sino po ang aakay? Yung hindi bulag, yung nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po, ang simbahan o templo ng Diyos ay hindi lamang para sa mga matuwid o sa mga banal. Ang simbahan ay hospital ng mga may karamdaman sa aspetong espiritual. Ang simbahan ay hospital ng mga naliligaw ng landas o nagkakamali. Bilang mga naliwanagan, itama ang mali, huwag ipahiya. Tulungang magbago, huwag husgahan, bigyan ng pagkakataon, huwag pagtawanan, lahat tayo ay nagkakamali. Ano ang sinabi ni Jesus? Kung sino ang matuwid, siya ang mambato. Ni isa wala pong ng bato, kasi lahat po tayo ay makasalanan. Bago po natin husgahan yung iba, tumingin po tayo sa salamin, baka may uling din po tayo sa mukha. Ibig sabihin, tayong mga naliwanagan, dapat hindi tayo yung nangunguna sa panghuhusga. Kaya yung mga marites dyan, bago kayo magmarites sa mga messenger, tingnan muna po natin yung mukha natin sa salamin. Baka mas marami pa po yung putik o uling sa mukha natin. O ulitin ko po, nagparito ang ating Panginoong Hesukristo, hindi para sa mga banal, hindi para sa mga matuwid. Nagparito siya para sa mga kasalanan upang magsisi. Anong ibig sabihin po nito? Binibigyan po tayo ng Diyos ng chance. Yung unang pagkakataon na ikaw ay naligaw ng landas, papapatawad pa. Sa ikalawa, ikatlo, ang sabi nga, 1 is enough, 2 is too much, 3 is poison. Kapag napatawad ka na at inuulit-ulit mo pa, may problema ka na daw sa pag-iisip. Ang sabi ni Angelica Panganiban. Yung minsang nagkasala ka, mapapatawad pa eh. Pag inulit-ulit mo pa, may diferensya ka na, sabi sa acting niya, doon sa dialogue. May problema ka na sa pag-iisip.
Tayo pong mga kababaihan, tayo ay itinuturing na ilaw ng tahanan. Di po ba? Sa Facebook nga sino ang ama ang ano yung kadugtong halimaw. Pero ang tama po doon ay ang ama ay haligi ng tahanan. Ang ina ay ilaw dapat, pero iniwan. Ang ina ay iniwan ng kanyang asawa. Hindi po. Joke lang po kasi napakaseryoso nyo. Nakikarried away po ako sa pagkaseryoso nyo. Okay, doon po tayo sa puntong ang mga kababaihan ang nagsisilbing ilaw ng ating tahanan. Okay, kapag naliwanagan na po natin yung tahanan natin, yung ilaw po natin, expand natin. Kanino dapat daw magniningning yung ating ilawan? Sa 3 K yun K, dapat nagliliwanag yung ilaw natin sa ating mga kapamilya. Ano yung pangalawang K? Kapit, bahay o kakilala. Pangatlo, ano yung pangatlong K? Sa ating mga kaibigan. Malaki ang gampanin natin sa ating tahanan o pamilya, sa simbahan at sa lipunang ating ginagalawan. Kaya naman, kailangan nating paliwanagin ang ating mga ilawan. Ano po yung tinutukoy na ilaw po dito? Yung tinutukoy na ilaw ay ang salita ng ating Diyos. Na yung ilaw natin, dapat ibahagi din natin sa iba. Yung salita ng Diyos, ibahagi din natin sa iba para yung landas din nila ay maliwanagan, para hindi sila maligaw ng landas. Okay, gusto ko lang sambitin ito kasi masyadong nagmark sa akin ito ng paulit-ulit na kahit na matutulog na ako, parang kahit nakapikit na ako, nakikita ko pa rin sa mukha ko yung huling habilin ni Kuya June. Yung huling pagkakataon na nagsalita siya dito. Ang sabi po niya, gusto ko lang pong bigyang kaliwanagan yung kanyang binanggit. That time po kasi nasa hospital kami nung nagsalita siya. Naka-confine po ang aking buong pamilya, kaya hindi ko po napanood ng personal yung kanyang mensahe. Sa online ko na lang po narinig. Yung huling part ng kanyang mensahe, ano po yung sabi niya? Huwag mo nang hintayin na ikaw ay nasa karatula. Ano po yung tinutukoy niyang karatula? Ano po yung tinutukoy ni Kuya Jun na karatula doon? Yung ilalagay ka doon sa tarpaulin, di po ba pag namamatay yung isang tao, may patarpaulin? Tapos isasabit, yun po yung kanyang tinutukoy na karatula. Huwag mo nang hintayin na ikaw ay nasa karatula. At huwag mo nang hintayin nung katulad kay Lazaro na makikiusap ka sa Diyos na pababain ka para bigyan ng babala yung iyong kapamilya, kaibigan at mga kakilala. Talagang nagmark po sa akin yon na huwag nating sayangin yung pagkakataon na kung anuman yung kaliwanagan o ilaw na nasa atin, ano sabi niya? Ibahagi natin sa iba. Uulitin ko po, huwag na nating hintayin yung pagkakataon na nasa karatula tayo. Kung anuman yung salita ng Diyos na ating natutunan, ibahagi natin sa 3 K. Ano po yung 3 K? Unahin na natin yung ating kapamilya. Kapitbahay, baka kaapam mo di kapitbahay mo. Dapat magsilbing tanglaw ka sa kapitbahay. Ano po yung pangatlo? Mga kaibigan o kakilala. Okay, kaya naman, ano ang challenge sa atin? Yung tinutukoy nga po na ilawan, paliwanagin po natin ito. Kapag dumating po sa punto na yung ilaw natin ay aandap, ano pong gagawin natin? Ano ibig sabihin ng aandap-andap? Agkorkori, dumdum. Okay, ano po yung mga dapat nating gawin? Magkakaroon po tayo ng assessment. Yung i-assess natin yung sarili natin. Anong klaseng ilawan ang nasa atin po? A, namatay ang ilaw. B, aandap-andap. C, nakatago. D, nagliliwanag. Sino po sa atin yung namatay ang ilaw, napunde? Sila po yung mga tao na
naligaw ng landas. Sila po ay nagkasala. Ano po ang gagawin natin sa mga naliligaw ng landas? Kung napundi yung ilaw nila, kung kandila man po ito, naidop, anong gagawin po natin? Yung nagliliwanag nating ilaw, anong gagawin natin? Sisindihan natin po. Huwag po natin silang husgahan, sindihan natin. Tayo po ba ay namatayan ng ilaw o napundi? D. Aandap-andap. Sino po yung mga aandap-andap ang ilaw dito? Dumarating sa punto ng buhay nila na nanlalamig sila sa kanilang pananampalataya. Bakit sila nanlalamig? Dahil sa mga problema, sa pagsubok na kanilang nararanasan. Okay, dun papasok yung ating obligasyon o tungkulin. Na kapag aandap-andap yung ilaw nila, anong gagawin natin? Tahan natin para hindi ito tuluyang mamatay. Paano natin poprotektahan? Sa pamamagitan ng ating mga prayer. Sa pamamagitan na ipadama sa kanila na meron pa ring mga naliwanagan na handang ilawan ang kanilang landas. Sino po sa atin ang ilaw ay nakatago? Naalala ko ang nanay ko. Lampara pa lang yung ilaw namin. Pag malakas ang bagyo, hangin, kukuha siya ng lata ng biskwit, tapos ilalagay niya doon. Kahit itago mo kasi ang ilaw na yan, makakapagbigay pa rin ito ng liwanag. Kaya naitatawid namin yung magdamag na ganun po yung ilaw namin. Okay, sino sa atin ang ilaw ay nakatago? Ito yung mga mananampalataya, ito yung mga tao na mayroong pananampalataya, sila yung nakakilala na sa salita ng Diyos, nakakilala na sa Diyos, alam na nila ang nakasulat sa banal na kasulatan, pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Ito yung palasimba, banal, pero paglabas, bumabalik din sa dating gawin. Nakatago. Okay, D, nagliliwanag. Sino yung mga taong nagliliwanag ang kanyang ilawan? Ito po yung mga naliwanagan at isinasabuhay nila ang salita ng Diyos. Inihalin tulad po ang buhay mananampalataya sa isang manlalakbay. Okay, minsan nga lang po tayong dumaan sa mundong ito, kaya naman, kapag ang ilawan natin ay aandap-andap, sa mga nakakaranas po ng aandap-andap na ilaw, tayo dapat yung magsisilbing source of light nila. Ito, yung source of light natin, nanggagaling din naman sa ating Diyos. Paliwanagin natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Napaka-powerful po ng prayer at walang imposible sa Diyos. Magtiwala at maging tapat sa Diyos na patuloy na magliliwanag ang ating ilaw. Bilang manlalakbay sa mundong ito, dadaan lang tayo sa mundong ito, dapat lagi tayong magtiwala at maging tapat sa Diyos. Ang sabi nga sa mensahe ng awit, bayaan, magliwanag ang ilaw mo sa tabing dagat upang ang mga naglalayag ay iyong mailigtas. Upang ang ating kapamilya, kaibigan at mga kakilala ay mailigtas din at maagaw sa dilim. At pagdating ng araw, sama-sama tayo sa paraiso ng Diyos. Maraming salamat po sa pakikinig. Glory to God po. Tawagan ko po